Hi guys, good morning. Travel vlog number 1. Good morning, maayong Sabado. Nami karon diri sa Dapitan Wharf. Uy, kusog kaayo nga ulan. Sapa. Jong na ulanan na. Kusog kaayo ang ulan. Makita na ko sa inyo ang Dapitan Wharf. Na dito mo sakyan Montenegro, katong color white nga may lettering nga green. Og ang yang stripes is green and yellow. So padumi sa Dumaguete City. Ang amo ang estimated travel time is about 4 hours. So expected maabot mi sa Dumaguete mga 12 o'clock in the afternoon. So gaulan-ulan pero dili kaayo balod ang kadagatan. So we're hoping nindot ra amo ang travel karon. Sa Jensen perti kainit pag abot namo diri sa area sa I think Pagadian down to Dipolog, then Dapitan, ulan kayo. Naluoy kayo ang mga tanom sa Jensen kay nangalaya na ganito ito'y grass fire. At diri sa area diri sa Dipolog, Dapitan, Pagadian, almost green ang mga tanom kay murag sige sila ulan diri. So baso na lang sa sunod nga mga adlaw ang Jensen makasinati usab og lots and lots of rain. Yeah, supposedly gabi unta mo ang travel 8 PM. Kaya lang ang fast cut and fully book ang ilahang truck loading tungod siguro kay holiday and dagha kayo mga long trucks nga naga-travel. So nag-sleeping na lang mi diri sa Dapitan, then early in the morning karon the following day 8 AM kuna ka pa-book. But mind you, I woke up around 2 o'clock in the early morning kay adto sa ticketing office kay mag-open ang office og mga 4 o'clock. So just to make sure nga makakuha mi og booking sa sakyanan, nagsayo mi ni Jong katulog. Ako giimnan na akong kape para to stay awake. So wala, nakakuha gyud mi and daghan pa kaayong kuan nakapila nga mga trucks dito. And by the way, you usually take the route via fast cut, pero ang fast cut karon ang ilahang schedule dalawa na lang ka beses, 2 PM in the afternoon and 2 AM sa early morning. Unlike before nga na ay 8 AM o 8 PM, karon dalawa na lang. Ang Montenegro on the other hand, nagyapon sila apat. Na sila 8 AM, 8 PM, tapos naapod sila 2 AM and 2 PM. So there's a lot of opportunity nga pwede ka musakay sa Montenegro. Kaya lang medyo pricey ang Montenegro. Ang pick-up truck from Dapitan to Dumaguete kung Montenegro about 6,900, where ang fast cut is about 6,000, close to 6,500, so a difference of about 400. Ang sa passenger naman sa Montenegro, sa normal nga passenger without any discount, 880 pesos per person. Ang sa fast cut, it's about 770, so 100 pesos nga difference. However, si Montenegro, although pricey siya, nag-offer po siya og discount. So for a group of 4 persons, halimbawa kami karon 4 persons mamidere, is ako ang driver, so walay bayad ang duha. So there are only 2 persons nga bayaran. So duha lang ang gibayaran namo sa plus ang sakyanan. So paano ko makalculate asa ang advantage, but maybe for a group nga nag-travel mga baka advantage gamay. Ang travel time lang ni fast cut medyo paspas. Dapitan to Dumaguete, it's about 3 hours.
Ang kaning Montenegro about 4 hours. So hinay-hinay gamay ang Montenegro. Anyway, just comparing these two vessels. Pero wala man ko'y mabuhat. Ako ang personal choice yun ako fast cut, but wala may mabuhat kay wala may available. So there mi sa Montenegro. It's the first time nga mag-travel may via Montenegro. So tanaw na ko observe, maybe I can make a vlog para sa traveling experience via Montenegro. Okay guys, good morning and a blessed Saturday to each and every one of us. Wala usa ta karoy kuan Philippine headlines and the verse of the day. Nakos travel. Okay, have a blessed morning. Bye bye.